اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, atin na naman pong ipagpapatuloy ang pagtatalakay sa aklat ng ating butihing Sheikh na si Dr. Ahmad Al-Qadi hafizahullah, ang kanyang aklat na Al-Aqida Al-Muyassara min Al-Kitab Al-Aziz was Sunnah Al-Mutahhara. Sa huling episode ng ating pagtatalakay sa aklat na ito, sa ating subject na Aqida, ating tinalakay ang ikalawang paniniwala o ikalawang bahagi na nasasaklaw ng al-imanu billah, ang paniniwala kay Allah, at ito nga ang al-imanu birububiyatihi o mas kilala sa katawagang tauhid ar-rububiyya, ang paniniwala o kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kaniyang pagka-Panginoon. Sa paksang ito, tinalakay natin, diniskas natin ang kahulugan ng tauhid ar-rububiyya. Gayon din naman na tinalakay din natin at binanggit natin yung mga katibayan mula sa Quran na nagpapatunay, nagpapatotoo na si Allah subhanahu wa ta'ala ang natatanging Panginoon ng lahat ng nilalang. Last week sa huling episode ay tinalakay at binanggit din natin yung mga uri ng sekta, mga uri ng relihiyon na kung saan naligaw sa paksang ito ang paksang tauhid ar-rububiyya. Ngayon naman mga kapatid, sa araw na ito, ating uumpisahan talakayin ang ikatlong bagay o paniniwala na nasasaklaw din ng al-imanu billah, at ito ang al-imanu bi uluhiyatihi, ang paniniwala sa pagka-Diyos ni Allah subhanahu wa ta'ala o mas kilala sa katawagang tauhid al-uluhiyya, ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagka-Diyos. At ito ang pinakamahalagang paksa at pinakasaligan ng paniniwalang ito, paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ito na yung tinatawag na la ilaha illallah. Wala nang ibang Diyos na dapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang ating Sheikh ay tinalakay, diniskas niya sa aklat na ito ang paksang ito, ang tauhid al-uluhiyya, sa mahabang pahina o page at detalyadong paglilinaw na nagpapakita ng kahalagahan ng paksang ito na dapat natin maunawaan at maintindihan. At binanggit nga niya rito yung mga uri ng mga gawain na sumisira o sumasalungat sa tauhid al-uluhiyya, at ito yung mga uri ng pagtatambal, mga uri ng shirk na maaring nagagawa ng ilan sa atin na hindi nila namamalayan na nasisira o napapawalang bisa ang kanilang pagiging Muslim, dahil may mga uri ng shirk, pagtatambal na itinuturing na malaking pagtatambal, shirkun akbar, na nagpapalabas sa isang Muslim mula sa bakuran ng Islam, waliyaudubillah. So ito ang isa sa paksang napakahalaga na kailangan nating saliksikin at malaman at maunawaan. So ngayon mga kapatid, sabi ng ating Sheikh sa page 25 ng aklat na ito, thalithan al-imanu bi uluhiyatihi. Ikatlo, sabi ng ating Sheikh, ang paniniwala sa kaniyang pagka-Diyos o ang tinatawag na tauhid al-uluhiyya. Ngayon, ano ang kahulugan ng tauhid o al-iman bil uluhiyya? Sabi ng ating Sheikh, wa huwa al-i'tiqadul jazim bi anna Allah wahdahu huwa al-ilahul haq al-mustahiq lil ibada duna ma siwah. Ang kahulugan ayon sa ating Sheikh, ang kahulugan ng paniniwala sa kanyang pagka-Diyos ay ito ang matibay at matatag at tiyak na paniniwala. Ibig sabihin, walang halong pagdududa o pag-aalilangan. Ito ang matibay at matatag na paniniwala o pananampalataya na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisang tunay na Diyos. Al-mustahiqu lil ibada duna ma siwahu, ang siyang karapat dapat lamang sambahin, wala ng iba.
So ito yung kahulugan ng Tauhid al-Uluhiyah, na si Allah subhanahu wa ta'ala ang nag-iisa at tunay na Diyos na dapat lamang sambahin, wala ng iba. Wala na siyang katambal. So ito yung buod na kahulugan ng paniniwala sa pagka-Diyos ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kailangan natin paniwalaan ng tunay at matatag at tiyak na paniniwala sa ating mga puso at isa sa buhay natin, na si Allah subhanahu wa ta'ala ang dapat lamang sambahin, wala na siyang katambal, wala ng iba, wala na tayong ibang pag-aalayan ng pagsamba liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At itong Tauhid al-Uluhiyah, ang diwa nito ay ito na yung sinasabi o tinatawag na la ilaha illallah, wala ng ibang Diyos na nararapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Itong la ilaha illallah, mga kapatid, ay may dalawang phrase o parirala. Una, la ilaha. Ibig sabihin, dalawang phrase ay una, pagpapawalang bisa o pagtakwil o pagtanggi. Ikalawa, pagpapatibay. Anong halimbawa, anong ibig sabihin nito? La ilaha, wala ng Diyos, wala ng ibang Diyos na dapat sambahin. Ibig sabihin, itinatwa, itinakwil mo na, itinanggi mo na ang lahat ng kinikilala at kinilalang Diyos dito sa mundo. Maging siya ay propeta, o di kaya mga anghel, o di kaya mga engkanto, o di kaya mga ribulto, mga punong kahoy, apoy, o di kaya mga bituin na sinasamba dito sa mundo, ay itinakwil mo na, itinatwa mo na itong lahat ng ito. May mga taong naniniwala o sumasamba na si Hesukristo ay Panginoon o Diyos na dapat pag-alayan ng pagsamba, itatakwil mo to. May mga ilang relihiyon na sumasamba sa apoy, hindi mo itatakwil at itatanggi mo rin ito. May mga tao, mga relihiyon na sumasamba sa mga ribulto, mga santo, mga bato o mga hayop. Lahat ng ito ay itatanggi mo, itatakwil mo. Illallah, maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, lahat ng kinikilalang Diyos, lahat ng umiiral, lahat ng kinilalang Diyos ay itatanggi, ititatwat mo at wala ka ng pag-alayan ng pagsamba liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ano yung mga uri ng pagsamba? Halimbawa, ang pagsasala, ang pagdarasal, ang pagbabalik loob, ang pananalig, ang pagtitiwala, ang pagsusumamo, ang paghahaj, ang pag-aayuno, ang pagbibigay ng kawanggawa, ang pagbibigay ng zakat, ang pag-aalay ng kinatay, ang pag-aalay ng hayop. Ang lahat ng ito, kanino mo ialay? Kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Dahil kapag inialay mo to sa iba, libang kay Allah subhanahu wa ta'ala, magagawa mo ang pinakamalaking kasalanan, at ito ang shirk akbar, ang malaking pagtatambal, dahil nasasalungat, nalalabag o nasasalungat niya itong Tauhid al-Uluhiyah, ang kaisahan ng pagkadiyos ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ito ang pinakamalaking saligan at pinakamalaking karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang inubliga at pinag-utos sa ating bilang kanyang mga alipin. Ngayon mga kapatid, pinaliwanag, tinalakay ng ating Sheikh sa susunod na pahina ang kahulugan ng ilah. Yung ilah ay tinatranslate natin na Diyos. Pero ang kahulugan nito sa lingwaheng Arabic, sabi ng ating Sheikh, ang ilah ay ma'luh, ay al-ma'bud. Ang ibig sabihin daw ng ilah ay siya yung sinasamba, al-ma'bud. Kaya nga sinasabi natin, la ilaha ay la ma'buda bihaqqin, wala ng ibang Diyos na nararapat sambahin. Alladhi ta'allawuhul qulub, na siyang sinasamba, na siyang itinuturing ng Diyos ng ating mga sarili, ng ating mga puso, mahabbatan wa ta'zima, na may kalakip na pagmamahal at pagdadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, ito yung kahulugan ng ilah na huwal ma'bud. Ibig sabihin siya yung sinasamba. Kaya ang tamang pagpapaliwanag sa la ilaha illallah, sabi ng ating mga ulama, ay la ma'buda bihaqqin, walang sinasamba, walang nararapat na dapat sambahin illallah, liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, babanggitin natin, binanggit ng ating Sheikh yung mga katibayan mula sa Quran na nagpapatunay, nagpapatotoo sa Tauhid al-Uluhiyah. Bilang paalala mga kapatid, tandaan natin ng buong Quran. Ang buong Quran ay nagpapatunay
sa kaisahan ng pagkadiyos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din naman ang sunnah o hadith ng mahal ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay lahat nagpapatuto at nagpapatunay sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Al-Imran verse 18, Shahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Tunay na nagsaksi, nagpapatotoo, nagpapatunay, sumasaksi si Allah subhanahu wa ta'ala na wala ng ibang Diyos na nararapat sambahin liban sa Kanya. Unang nagsaksi, nagpapatunay na wala nang dapat sambahin liban kay Allah, mismo si Allah ang sumaksi na wala nang ibang dapat sambahin liban sa Kanya, liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wal malaika, maging ang Kanyang mga anghel, lahat ng mga anghel ay nagpapatotoo at nagsumasaksi na wala nang ibang Diyos na dapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Lahat din, maging ang mga taong binigyan, pinagkalooban ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kaalaman mula sa mga propeta, mga sugo, at ganun din naman ang mga pantas, mga ulama ng relihiyong Islam ay nagpapatunay din, nagpapatotoo at sumasaksi na wala ng ibang Diyos na nararapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din naman sa surat Al-Baqarah, verse 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Tunay na ang inyong Diyos ay nag-iisang Diyos. La ilaha illahu, wala nang ibang dapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala, huwa ar-Rahmanur Rahim, na siya ang pinakamahabagin, ang siyang pinakamaawain. Ganun din naman sa surat An-Nisa verse 53 o verse 63, sabi ni Allah, wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Sambahin ninyo si Allah subhanahu wa ta'ala at huwag kayong gumawa ng katambal, huwag kayong magtambal sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kabilang lamang to sa mga patunay mula sa Quran. Bagamat ang buong Quran ay nagpapatotoo at nagpapatunay sa kaisahan ng pagkadiyos o kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagpapatunay, nagpapatotoo sa tinatawag na la ilaha illallah. Wala ng ibang Diyos na dapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon mga kapatid, tatalakay natin ang sinunod ng ating Sheikh na kanyang tinalakay ang kahalagahan, importance, kahalagahan ng Tauhid al-Uluhiyah. Tandaan natin ng Tauhid al-Uluhiyah, ang la ilaha illallah, ang siyang pinakamalaking karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinakamalaking karapatan niya sa atin, pinakaobliga, pangunahing katuruan ng relihiyong Islam, at ito ang saligan ng relihiyong Islam. Ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, nang siya'y tanungin ng isang sahabi na si Mu'adh bin Jabal, Ya Rasulullah, ano ang pinakamalaking karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin? Anong sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam? Ang sambahin nila si Allah subhanahu wa ta'ala ng nag-iisa. Nang siya'y tanungin kung anong pinakamalaking kasalanan na magagawa ng isang alipin o isang Muslim, sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, ang gumawa siya ng katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba. So ang Tauhid al-Uluhiyah, ang la ilaha illallah, ang siyang pinakasaligan, pinakamalaking karapatan ni Allah subhanahu wa ta'ala na dapat gampanan, isakatuparan ng isang alipin, at hindi niya makakamtan ang salvation niya dito sa mundo, higit lalo sa kabilang buhay, kung hindi niya sasambahin si Allah subhanahu wa ta'ala ng nag-iisa. Dahil pangalawa, kahalagahan ng Tauhid al-Uluhiyah, dahil ito ang hangarin kung bakit nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng nilalang. وَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ جَمِيعَ خَلْقِهِ إِنْسَهُمْ وَجِنَّهُمْ لِعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ مَعَ كَمَالِ غِنَاهُ عَنْهُمْ. Anong sinabi ng ating Sheikh bilang kahalagahan ng Tauhid al-Uluhiyah? Tunay na nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng nilalang, insahum wa jinnahum, ang mga tao, ang mga jin, at lahat ng nilalang,
mga anghel, lahat ng mga nilalang na nakikita man natin o hindi na natin nakikita, ang hangarin ko bakit daw sila nilikha, bakit sila nilikha ni Allah, li'ibadatihi wahdahu, upang sambahin natin si Allah subhanahu wa ta'ala ng nag-iisa, ma'a kamali ginahu anhum, at sa pagsambang ito ay hindi nangangahulugan na si Allah ay may pangangailangan sa ating, bagkus tayo ang nangangailangan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang mga jin at mga tao liban na lamang na ako ay kanilang sambahin, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung ikalawang kahalagahan ng Tauhid al-Uluhiyya, na kung saan nilikha ang lahat ng nilalang. Maging nagkaroon ng paraiso at impyerno dahil sa la ilaha illallah. Nilikha ang mga anghel dahil sa itong la ilaha illallah. Lahat ng nilalang, maging ang mga ibang nilalang bukod pa sa atin na mga tao, di kaya mga jin, ay lumuluwalhati at nag-aalay din ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga anghel, ang mga hayop, ang mga isda, ang mga punong kahoy, mga halaman, lahat ng ito ay lumuluwalhati at nag-aalay ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Walang bagay na umiiral dito sa mundo, dito sa mundong ibabaw, sabi ni Allah, liban na lamang na sila ay lumuwalhati o nag-aalin ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, walakin la tafqahuna tasbihahum, sabi ni Allah, subalit hindi nyo nauunawaan ang kanilang pagluluwalhati, pag-aalay ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So itong haya na ito ay nagpapatunay na lahat daw ng nilalang, nakikita man natin, hindi natin nakikita, lahat lumuluwalhati, nagtatasbih at nag-aalay ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, subalit hindi natin alam ang paraan nito. Ganon din naman na pangatlong kahalagahan ng Tauhid al-Uluhiyya ay ipinadala, isinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng sugo at propeta dahil sa Tauhid al-Uluhiyya o dahil sa la ilaha illallah. Ipinahayag, ibinaba ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kapahayagan upang patunayan, may sakatuparan itong la ilaha illallah. Wa ba'atha jami'a rusulihi ilan nas liyuhaqqiqu hadha al-iman wa yad'unahum ila afradihi bil ibada wa nabdhi shirk. Ipinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng kanyang propeta, mga sugo sa sangkatauhan, liyuhaqqiqu hadha al-iman, upang hikayatin o upang isakatuparan itong paniniwala, itong Tauhid al-Uluhiyya, wa yad'unahum ila afradihim o ila ifradihi bil ibada, at hikayatin ang kanilang mga tagasunod, mga nasyon na sumamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa, wa nabdhi shirk, at upang itatwa, tanggihan ang paggawa ng pagtambal sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong patunay rito? Sa Suratul Nahl, verse 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Tunay, katiyakan na ipinadala namin, nagpadala kami ng sugo sa bawat nasyon. Anong mensahe? An i'budullaha wajtanibut taghut, na ang kanilang mensahe ay sambahin nyo si Allah subhanahu wa ta'ala at itakwil ang taghut. Ang ibig sabihin ng taghut ay ano pa mang sinasamba liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Fabada'u aqwamahum bil qawl, at ang mga propetang ito, ang pinakaunang mensahe nila sa kanilang mga nasyon ay ang pagsasabi ng tauhid, ang pagsasabi ng la ilaha illallah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul A'raf, verse 59 hanggang sa verse 85, nang banggitin niya yung mga ilan sa mga propeta at sugo. Ang una-una nilang sinabi sa kanilang mga nasyon, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, o aking mga nasyon, o aking mga tagasunod, sambahin niyo lamang si Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa, wala na tayong ibang Diyos liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din naman sa Suratul Anbiya, verse 25, sinabi ni Allah, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. O Muhammad, walang sugo na aming ipinadala bago ka pa naming gawing propeta. Ay lahat ng mga propetang nauna sa iyo ay ang unang kapahayagan, revelasyon na aming ibinaba sa kanya
ay ang la ilaha illa ana fa'budun, wala nang ibang dapat sambahin liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. So kabilang lamang to, mga kapatid, na nagpapatunay o nagpapakita ng kahalagahan ng Tauhid al-Uluhiyya. At ang Tauhid al-Uluhiyya, ang pagsamba sa nag-isang Diyos, ay dito natin, sa pamamagitan nito ay makakamtan natin ang salvation, ang pagpasok sa paraiso at makaiwas sa impyernong apoy. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna ad-dina indallahi al-Islam, ang tunay lamang na relihiyon. Ang tunay lamang na relihiyon ay kay Allah subhanahu wa ta'ala yung Islam, at ito ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ng nag-iisa. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinang fahuwa fil akhirati minal khasirin. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinang fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. At sinumang maghangad ng ibang relihiyon bukod pa sa relihiyong Islam, ang pagsamba sa nag-iisang Diyos ay tunay na hindi sa kanya tatanggapin at mapapabilang siya sa kabilang buhay mula sa mga taong talunan at nabigo. Wali'audu billah. Wa tahqiqu hadal iman, sabi ng ating Sheikh, wa tahqiqu hadal iman yaqtadi sarfu jami'i anwa'il ibadat lillahi wahdahu, at nang upang may sakatuparan ang paniniwalang ito, at ito ang Tauhid al-Uluhiyya, ay nararapat, sabi ng ating Sheikh, na ialay ang lahat ng uri ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ng nag-iisa. Lahat ng uri ng pagsamba ay upang maging katanggap-tanggap, maging ganap ang ating paniniwala. Ang ating paniniwala sa Tauhid al-Uluhiyya ay nararapat na lahat ng uri ng pagsamba, maliit man o malaki, nakikita man o panloob na gawaing pagsamba katulad ng mga gawaing puso, ay nararapat na ialay kay Allah subhanahu wa ta'ala ng nag-iisa. Faman sarafa minha shay'an li ghayrillah fahuwa musyrikun kafir, waliyaudu billah. Sinumang, sabi ng ating Sheikh, na ilihis o ialay niya itong ano pa mang pagsamba liban pa kay Allah, ialay niya sa iba liban kay Allah, tunay na siya ay musyrikun kafir, nakagawa ng malaking pagtatambal at nakagawa ng kawalan ng pananampalataya, waliyaudu billah. So kabilang naman to, mga kapatid, sa unang part o pagtatalakay ng Tauhid al-Uluhiyya, at insyaallah ta'ala ating ipagpapatuloy na next week, at tatalakay natin yung kahulugan, tunay na kahulugan ng ibadat, mga gawaing pagsamba, at gayon din naman nababanggitin natin yung mga uri ng pagsamba at mga katibayan dito, at isusunod natin banggitin yung mga uri din ng mga grupong nalihis sa Tauhid al-Uluhiyya at yung mga kasagutan sa kanila ng ating Sheikh, at yung mga uri din ng mga pagtatambal na maaring hindi na mamalayan ng iba sa atin na itong gawain na ito ay kabilang sa shirk na sumasalungat sa Tauhid al-Uluhiyya. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na patuloy niya tayong gabayan at patnubayan at dagdagan niya nawa ang ating mga kaalaman, lalong-lalo na ang mga kaalamang may kaugnayan sa ating akida. Patatagin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa tama at dalisay na akida, at ito ang akida sa relihiyong Islam. Hanggang sa muli, mga kapatid, wa akhiru da'wana alhamdulillah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.